So, continuation tayo ng basic router configuration. So, ngayon, magko-configure na tayo ng mga IP address doon sa ating mga routers interface. Pero bago tayo mag-configure ng mga IP address doon sa ating routers interface, kailangan muna nating tignan itong ating topology na gagamitin. So, meron tayong dalawang router dito. Lagyan natin ang pangalan nitong router na to. Ito ay si R1 and then ito ay si R2. So basically, ang kailangan muna natin alamin, ano ba yung mga interface, no, ng mga router na yan. So itong router na to, si R1, meron siyang serial interface, serial 0/3/1, and then itong si router 2, meron din siyang interface, serial interface, serial 0/3/1. Okay? So, yung connection in between, no, yung network in between dyan is yung 192.168.20.0/30. Okay? So, based dito sa topology, si serial 0/3/1 ni R1, ang IP address dapat na ilalagay natin is 192.168.20.2. Samantalang itong si R2 naman is 192.168.20.1. Okay? So ano pa ang kailangan nating pansinin dito? Kailangan din nating mapansin itong si R2, yung kanyang serial interface, mayroong parang orasan. Okay? Pagka ganyan ang nakikita natin, lalo na dito sa halimbawa dito sa packet tracer natin, itong router na to, itong interface na to ay considered as a DCE side of connection, no? At yung serial interface ni R1 is considered as the DTE side of connections. O ano ba yung DCE at ano ba yung DTE? Diba? Sabi natin si DCE, siya yung side na nagpo-provide ng clock rate. No? Para saan yung clock rate? Actually, siya yung nagdidikta ng speed of transmission. No? Transmission doon sa links. Okay? So, importante yung clock rate. Usual sa tunay na buhay kasi meron tayong serial cable, no? Halimbawa yan to serial cable, may nakatatak diyan na DCE, tapos pag ganyan yan, di ba? Tapos itong side naman na to DTE. Okay, itong DTE na to, kinakabit natin yan doon sa router natin, serial interface. Di ba? At ito namang side na to na DCE, meron tayo ditong CSU, DSU, no? CSU, DSU, galing doon sa service provider natin, kinakabit yan dyan. Okay, kasi itong CSU, DSU na to, itong side na to, siya yung magbibigay ng clocking speed or clock rate signal dito sa kabilang side na susundan niya. Okay, so yun yung mga dapat nating tandaan. So ano pa ba yung dapat nating maintindihan at malaman prior tayong mag-configure ng ating Cisco router at bigyan ng IP address yung interface sa kanya. So punta tayo dito kay R1, no? So kay R1, okay, kailangan nating tignan ano ba yung mga interface, no, na present sa kanya. Okay? So para makita natin kung ano yung mga interface na present sa kanya o meron sa kanya, ang command lang doon ay show IP interface brief. Dito sa show IP interface brief na yan, meron ditong tawag nito interesting na output na dapat pag nagko-configure tayo ng mga IP address doon sa interface ng mga router natin, dapat alam natin kung ano yung mga expected changes na makikita natin kapag nag-configure tayo ng IP address doon sa interface ng router natin. So una, makikita natin nung nagbigay tayo ng command na show IP interface brief, binibigay niya sa atin, okay? Binibigay niya sa atin kung ano yung mga interface present doon sa router na yun. Okay, sabi dito sa output, doon sa interface, no, na column, meron siyang pass Ethernet, 2, at meron din siyang serial interface, 4.
Etong virtual LAN or VLAN 1, sa susunod na natin pag-usapan yan kasi meron niyang isang separate discussion regarding dito sa VLAN 1. So, wag na muna natin pakialaman yan. So, ang pakialaman muna natin, pag-usapan natin, itong mga serial interface na to. Okay, mapapansin natin si R1, connected siya o may nakakonect sa kanyang serial 0/3/1. So, ito yon yung interface na yan. So, ang gagawin natin dito mamaya, mag-configure tayo, maglalagay tayo ng IP address. At yung IP address na yun, makikita natin dito yan sa IP address column. Okay? So far, sa ngayon, since na hindi pa tayo nag-configure, ang makikita nating output nakalagay unassigned. Bakit unassigned? Kasi wala pa tayong kino-configure na IP address. Okay? So, mamaya, after natin ma-configure itong serial 0/3/1, ito pala yun, /1, dapat magkakaroon siya dyan ng IP address. Tignan natin kung anong changes. Etong next column na to, may nakalagay dito, okay. Lagi naman yan na yes. Lahat yan, yes. Okay, kasi, tawag na ito, wala naman siyang masyadong wala pa akong na-encounter na nagno-no dyan. Pero usual, laging yes yan. Yung method, itong method na to, anong ibig sabihin ng method? Ibig sabihin ng method na yan is sa paanong paraan natin na configure yung IP address doon sa interface natin. So, ang nakikita natin dyan sa ngayon, by default, unset. Bakit unset? It's because wala pa tayong kino-configure na IP address dyan. Pero mamaya, tawag nito, mamaya, kapag na-configure na natin yung IP address dyan, may makikita tayo dyan ng manual, no? After natin ma-configure IP address, makikita natin yung manual dyan. Tapos yung isa, NVRAM. Okay? Etong comment na to na NVRAM, kapag yung configuration natin na galing dun sa manual, isinave natin sa NVRAM, no? And then nireload natin yung router. Pag load nun, ipapasok yung configuration or startup config na nasa NVRAM, makikita niya dito sa method in NVRAM yan. So, mamaya, papakita ko sa inyo yan. Tapos, ito namang makikita natin na next, yung sabi status. Okay, itong status na to is to nagpi-pertain to dun sa layer 1 ng OSI model natin. Ano ba yung layer 1 natin? Physical. So, itong status na to, nagpi-pertains to dun sa physical attribute, no, ng OSI layer natin. So, by default, ang makikita natin dito is administratively down. Ano ibig sabihin ng administratively down? By default kasi, yung router's interface natin, is naka-shutdown. Ano ibig sabihin naka-shutdown? Nakapatay yung interface na yan. Malalaman natin na yung interface na yan is nakapatay kapag ang status niya is administratively down. So, para buhayin yung interface na yun, nagbibigay tayo ng command na no shutdown. So, makikita natin mamaya. Okay? So, kapag na no shutdown na, makakakita na tayo dito sa status ng iba pang tawag nito, output, no? So ang next na makikita natin diyan bukod sa administratively down, may makikita din tayo diyan na status na down. And then yung pangatlo is up. Dito sa status. Ano bang ibig sabihin ng status kapag down? Ibig sabihin niyan yung interface. Let's say for example, dito na lang. Let's say for example itong si R1, yung interface niya na serial 0/3/1, kapag ang status na niyan from administratively down naging down, ibig sabihin niya yung interface niya, itong serial interface na to is na no shut na natin. Na no shutdown na natin. Kaya lang ang problema doon sa kabilang doon sa kabilang end ng kanyang interface, hindi siya nakaka-receive ng signal galing kay R2. Let's say for example, R2. No, hindi siya nakaka-receive ng electrical signal. So, pagka na no shot kasi natin siya, magsisend siya ng electrical signal. By default,
nag-aabang itong interface na to na maka-receive ng electrical signal galing dito sa kabilang side. Kapag wala siyang na-receive na electrical signal, yung status ng interface niya is naka-down. Okay? Naka-down siya kasi wala siyang nare-receive na electrical signal, pero naka-no shot na yan. Okay? So, ganito lang yan. Halimbawa, ito yung serial interface. Okay? Nag-no shot na tayo dito. Itong serial interface na to. So, ibig sabihin, nagsisend na siya ng electrical signal dito sa kabilang router. Let's say, for example, si router 2 yan. Yung problema, hindi pa natin ito nako-configure, hindi pa natin ito nabubuhay, kaya wala siyang ipinapadalang electrical signal. Ngayon, since na wala siyang na-receive na electrical signal itong si R1, ang magiging status ng kanyang interface ay down. Yung pangatlong magiging status nito is yung up. Ibig sabihin ng up, nag-send siya, nag-no shot na tayo dito, nag-send siya ng electrical signal, and then si R2 nag-send din ng electrical signal, nakita niya yung electrical signal na yun, pumasok sa kanyang interface, kaya ang gagawin niya is i-up na yung interface na yun. So mamaya makikita natin yan kapag nag-configure tayo ng IP address. Yung panguling column, protocol. Itong protocol na to, no, naka-base dun sa OSI layer natin na L2. Ano ba yung L2? Data link layer. Sa data link layer, may mga kino-consider dito sa protocol, no? Ang makikita nyo, usual, lagi, default, kapag wala pang configuration is down. Magiging up lang yan kapag na-met yung, I think, tatlong criteria para mag-up siya. Yung unang criteria para mag-up si protocol is dapat clock rate is present. Dapat may clock rate na kino-configure. Pero itong clock rate na to, by default, kung sa totoong buhay, hindi to nangyayari. I mean, hindi siya nagiging problema yung clock rate kasi yung mga service provider natin, matik na nagbibigay yan ng clock rate. Diba? Yung DCE side. Kasi yung customer side, DTE, tagatanggap lang yun ng clock rate. Okay? So by default, syempre kapag service provider ka, magpo-provide ka ng clock rate. So itong clock rate na ito is negligible. Kaya lang sa laboratory tulad ng ng mga configuration tulad dito sa lab, no? Nagiging problem kapag hindi natin nako-configurean ng clock rate yung tawag nito or tinatanggalan natin ng clock rate config yung kabilang interface. Okay? Pangalawa na nagiging problema, no? Pangalawa sa dapat na requirements na meron para mag-up is dapat yung encapsulation niya, dapat mag-match. Anong ibig sabihin ng encapsulation dapat mag-match? Ibig sabihin, i-clear ko lang muna, no? Yung ko. So, ano ibig sabihin ng encapsulation must match? So, number 1, clock rate. Number 2, encapsulation must match. TCH. Mahirap magsulat tsaka magsalita, no? Ibig sabihin yan, kapag itong si R1 and then si R2, pinag-connect mo yan, kailangan yung encapsulation na ginagamit niya dito, tsaka yung ginagamit dito is the same. So, sa ngayon, ang pag-aaral, may dalawang encapsulation kapag serial point-to-point links, no? Ang makikita natin. Actually, mapag-aaralan natin sa mga susunod na topic, yung HDLC at yung PPP. No? Itong dalawang type na to na encapsulation, kung alin man sa dalawa ang ginagamit ng mga router natin, dapat kung HDLC itong side na to, dapat ito HDLC. Kung PPP itong side na to, dapat ito PPP. Okay? So, dapat match lagi yung dalawang yan. Nawala yung show IP in brief. No? So, dapat kung HDLC si R1, HDLC yung kabilang side. Kung PPP yung isang side, dapat PPP din yung isang side. So, para mag-up yung protocol natin dito, no?
Kasi dalawa lang makikita mo dyan is either na yan ay up or yan ay down. Ano yung pangatlong criteria na dapat ma-meet natin? Kailangan hindi defective yung cable mo. Cable must be in good condition. Kasi yung mga serial cable natin, no? Actually ako sa actual na-encounter ko yan eh. Yung serial cable natin kasi may mga pins yan. Minsan may pins yan dito. Or yung sa loob nun. Diba, isasalpak mo yun doon sa serial interface ng router natin. Diba dito? Yan. Sasaksak yan dyan. Minsan, merong part dyan na medyo, yung sa akin nun, ano eh, may kalawang na ng konti eh. Tapos yung doon sa kabilang side, diba? Tapos sinasaksak din yan dito sa serial interface ng router. No? Minsan yung ibang pins doon, medyo defective na. Ibig sabihin, nag-loose. Yung sa aking na-experience is may kalawang na. Kaya itong serial cable na to, no, hindi na nag-up yung protocol. Down na lang lagi. No, kasi yung signal na sinesend ng kabilang router papunta doon sa kabilang router is incomplete na. No? Hindi na nakokompleto, nagkakaroon na ng problema. So pagka gano'n ang nangyayari, hindi nag-up yung protocol natin. Laging naka-down. So tandaan, kapag ka nag-configure tayo ng router, no? Kapag ka nag-configure tayo ng IP address doon sa mga router natin, ito yung makikita natin kapag ka nag-show IP interface brief tayo. At dapat familiar tayo kung anong nangyayari dito. Anong changes ang nangyayari kapag ka nag-configure tayo ng IP address. Okay, at sa mga susunod na mga configuration, napaka-importante nito na maintindihan yan kasi may mga output na nagiging dependent, or I mean, may mga problems na tayo nakikita na nagiging dependent base dito sa output na yan. Makikita natin, ay, ba't hindi nag-up? Ano kayang nangyari? So, titignan natin yung show IP interface brief at doon maintindihan natin kung ano yung most probable na nagiging problema. Okay? So ngayon, magko-configure na tayo. No, i-clear ko lang to. I-configure na natin yung interface ni R1. Itong serial 03/1. Ito yun. Lalagyan natin ng IP address. At tignan natin kung ano yung magiging changes. No, kung ano magiging changes niya kapag ka nag-show IP interface brief tayo after natin mag-configure ng IP address. So, okay, start na tayo. So, paano mag-configure? Yung configuration ng IP address is sa global configuration mode. So, kailangan ma-access natin yung global configuration mode, configure terminal, or conft. So, after nyan, pag nag-enter tayo dyan, papasok tayo sa global configuration mode. Ngayon, ang goal natin is maglagay ng IP address doon sa serial interface. So, tignan natin na yung serial interface ni router 1 is 00/3/1. Yun yung lalagyan natin ng IP address. So, yung interface na yan, yan yung i-access natin by using the command interface. Yan. Syempre, kasi interface, so dapat interface ang command natin. Sasabihin natin yung serial 0/3/1. Okay, ayan. Mapapansin nyo from global configuration mode. No? From global configuration mode. Ito yun, di ba? Nasa global configuration mode tayo. Pansinin nyo, nag-iba yung mode natin. Ang tawag naman dito is interface configuration mode. No? Kasi nasa interface tayo. So, lahat ng i-command natin or ipapasok natin command dito, maaapektuhan niya yung specific interface na yan. Meaning, si serial 0/3/1 lang ang maapektuhan. Okay? Kasi itong interface na lang yan ang pinapasok natin. So, paano tayo maglalagay ng IP address? Ang command is IP address. Tapos, ipapasok na natin yung IP address na i-assign natin kay R1, which is yung 192.168.20.2. Next requirement is maglalagay tayo ng subnet mask. Ang subnet mask natin, ito, yung /30.
So ang magiging /30 niya, yung long format ng /30 niya is 255.255.255.252. Sana alam niyo yan, ano, yung long format. Kasi yung /30, yan yung short version ng eto. Okay, so ita-type natin. Nasaan ba yun? So ita-type natin yung space 255.255.255.252. Okay? So after nyan, no? Sabi natin kanina, yung Sabi natin kanina, yung serial interface ni router by default, etong serial 03/1 by default is administratively down. Ibig sabihin, naka-shutdown yan. So, anong gagawin natin para mag-up siya? Magbibigay tayo ng command na no shut. So, ilalagay natin dito is no shut or no shutdown. So, pag in-enter natin, tignan natin kung ano ang magiging reaction ng router natin. Enter. Okay. So, clear ko lang ha. So, sabi dito, interface serial 03/1 change state to down. Ibig sabihin, from administratively down, no? Nung kinomand natin itong no shutdown, nag-change yung status niya from administratively down to down. Ano nga yung reason bakit siya nag-change from administratively down to down? Kasi 'di ba sabi natin kanina, kung ito si router 1, 'di ba? Nandito si R2. Kapag no shut natin to, automatic na nagsisend siya ng electrical signal dito sa papunta kay R2. Ngayon, nag-expect siya na kailangan may marireceive siyang electrical signal. Ang problema, diba, hindi pa tayo nagko-configure kay R2. So, itong si R2, hindi pa siya nagsisend ng electrical signal papunta kay R1. So, since si R1 ay hindi pa nakaka-receive ng electrical signal, ano mangyayari? Yung state na administratively down, diba, magiging down yan. Though, hindi na siya naka-shutdown, pero wala siyang na-receive na electrical signal, kaya inilalagay niya yung state niya as down. Okay? So ngayon, tignan natin kung ano ang magiging itsura ng show IP interface brief niya. Magkakaroon ba kaya ng changes ito? Diba? So, tignan natin. So, exit tayo. Show IP interface brief. Tignan natin. Ayun. Based dito sa show IP interface brief natin, nagkaroon na ng changes, no? Kanina itong serial 03/1 na yan, ang IP address na nakalagay dyan is note unassigned. Pero ngayon, meron na tayong IP address. Itong IP address na to, ito yun, yung tinype natin kanina. Di ba? Yung okay is yes pa rin yan. At yung method natin, from unset, pag sinabing unset, wala pa tayong sineset, naging manual na. Bakit naging manual? Kasi nag-configure tayo manually, no? At yung after nating i-type itong command na to, IP address 192.168.20.255.255.252. Nung in-enter natin yan, ang nangyari dyan, pumasok yung configuration na sa running config, di ba? At pagpasok niya sa running config, nandun yan sa RAM. At anything na pumapasok sa running config, no, dito in particular, ang note niya is manual, no? Kasi manually, yung source ng ating configuration is manually inputted or manually entered. Okay? At yung status niya, tignan nyo, from administratively down, naging down na siya. Diba? Dito yan. Sa message na yan, sa warning na yan. Okay? Change state to down. From administratively down, nag-no shut tayo, kaya down. Kaya dito, down na rin. Pero yung protocol, naka-down pa rin. Diba? Kaya nga, bakit? Kasi nga, hindi pa nami-met yung dalawa. I think dalawa. Kasi kung dito sa tawag nito sa isa na lang, no? Kasi dito sa ano natin, sa laboratory natin, naka-ano lang tayo naka-emulator lang tayo. So,
by default, yung 1 and 3, goods na yon. Yung number 2 na lang. Okay? Kasi yung cable, okay na yan eh. Yung clock rate pala, sorry. Hindi pa natin na-configure. Kaya yung 1 and 2 pa ang naging problem niyan. Kaya nagda-down pa rin yan. Okay? So, tapos na tayo mag-configure kay R1. Okay? So, burahin ko lang to. Tapos na tayo mag-configure kay R1. No? Punta naman tayo dito kay R2. Ano naman ang gagawin natin dito kay R2? So, ganun pa rin. Okay? Identify pa rin natin yung interface na kukonfigure natin. This time, may kukonfigure natin. Ganun pa rin naman. Yung serial interface 0/3/1 ni R2 pa rin ang gagawin natin. So, paano tayo mag-configure ng IP address? Enable, punta tayo sa global configuration mode, conft, tapos tatawagin natin or papasukin natin yung serial interface. So, interface serial, no? Kasi serial interface yung gagamitin natin, 0/3/1. So, makakapasok na tayo sa interface configuration mode, diba? IF. Yan. Sana, mapamiliarize nyo yan. Yan. Global configuration mode, tapos interface configuration mode. Okay? So, sabi natin dito, pag mag-assign tayo ng IP address, ang command is IP address. Then, dito type natin yung IP address 192.168.20.1. Yung subnet mask is 255.255.255.252. Then, sabi natin, mag-no shot tayo. Okay. Ngayon, pansinin nyo, no? Itong interface na to, bago ko siya i-enter, itong interface na to, diba, nakapula pa? Itong interface na to, nakapula pa. So, pag nag-no shot tayo, ano kaya ang magiging itsura? No? Ano kaya ang magiging itsura? Pag nag-no shot tayo, tignan natin. So, enter natin. Ayun. Pansinin nyo na nag-green na. No? Pansinin nyo na nag-green na. Ito, ayan o. Nag-green na siya. Ibig sabihin kasi niyan, nag-send siya ng electrical signal, nag-send din to ng electrical signal, no? So parehas nilang nakita na, oy, may kuryente na, kabilaan. Kaya ang makikita nyo dito, tingnan nyo pag no shutdown natin, sabi niya, interface serial 0/3/1, change state to up. Diba? Change state to up. Okay, kasi parehas na silang nagbatuhan ng electrical signal. Sabi natin, kapag yung router nakaka-receive ng electrical signal, nag-up yung kanilang interface. At itong pangalawang tawag nito, yung pangalawang nakita natin na message is line protocol on interface serial 0/3/1 change state to up. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nakumpleto na yung protocol natin, nag-up na. So tignan natin kung ano ang itsura, ng show IP interface brief dito kay R2. Control Z, show IP interface brief tayo. Ayun. Clear ko lang to. Wait lang ha. So, takyan natin. Ayan. So, mula dito, no, sa serial interface ni R2, yung serial 03/1, ayan na, nagkaroon na siya ng IP address dahil dito sa IP address na, para clear lang, ayan, dahil dito sa IP address na to, command na to. Kaya nagkaroon siya ng IP address to, di ba? And then yung okay side niya, yung column niya is yes pa rin yan. Yung method, sabi ko nga, naka-manual yan. Pero tignan nyo na yung status ng L1. From administratively down, wala na yung down, up na siya. Diba? Kasi parehas na yung router natin, R1 and R2, parehas na nagbabatuhan ng electrical signal. Yung protocol naman natin, nag-up na rin. Diba? Kasi, malamang sa malamang, kung ano man yung encapsulation na ginagamit ni R1, no? At yung encapsulation naman na, hindi sumama.
Yung encapsulation na ginagamit ni R1, no? And then yung encapsulation na ginagamit ni R2, parehas yan. So pag-aaralan natin yan. Then yung cable niyan, goods pa rin yan kasi ano naman, naka-emulator naman tayo, naka-tracer tayo. So okay yan. Okay. Tapos yung clock rate niyan, nag-go na kasi by default, meron na siyang clock rate. Hindi tayo nag-configure ng clock rate, ano, pero nagkaroon siya ng clock rate. Ngayon, tignan natin yung clock rate. So show show controllers. So, pag hindi natin masyadong kabisado yung command sa Cisco iOS, maglalagay lang tayo ng question mark para ibigay sa atin kung ano yung sunod na expected na probable na ibigay natin na command. So ang pagpipilian natin dito na sunod natin ito-type is either Ethernet, Pass Ethernet, Gigabit Ethernet, or Serial Interface. In this case, kailangan nating tignan ano yung details ni serial. Kasi si serial yung yung kinonfigure natin eh. So serial 0/3/1. So enter natin. Okay. So dito by default, hindi tayo nag-configure ng clock rate, diba, no? Doon sa configuration natin kanina. Pero kasi, pansinin nyo na by default, kasi ginawa natin, yung cable na ginamit natin is yung may serial DCE cable. Ito yun, no? Ay, wala, hindi nyo makikita. So, ang ginamit natin, yung may orasan. So, by default niyan, dito pala ang default niya is, ang clock rate niya is, yan. Ano yan? 200,000, 1, 2, 3. Diba? Yan yung clock rate niyan. Pansinin nyo, DCE. DCE side ito. So, kaya yung protocol natin kanina, nag-up siya. Kasi, itong si R2, nakapag-provide siya ng clock rate dito kay R1. Okay? So, tawag na ito. So, yan yung, mahaba-haba na ba yung video ko? Yan, medyo mahaba-haba na. So, yan lang muna yung mapag-uusapan natin ngayon sa video na to, no? So, pinakita ko sa inyo, show IP interface brief, no? So, pinakita ko sa inyo kung ano yung nagiging response ng router natin doon sa pag-configure natin ng IP address doon sa kanyang interface. Okay? So, itong output na to, ni show IP interface brief, dapat naiintindihan natin yan. No, dapat naiintindihan natin yan. Kasi sa mga susunod, kapag nagko-configure tayo, most probable, kapag nagkakaroon ng problema, bakit hindi nagpiping, no, hindi nag-up yung interface, isa ito, tung command na to, na pwede natin gamitin to troubleshoot kung anong nagiging problema natin. Okay? So, I hope na may natutunan kayo sa video tutorial na ginawa ko na to. So, medyo review lang, then gawin nyo in actual, no? Kasi after this, mag-configure pa rin tayo ng isa pang topic, yung tawag nito loopback interface naman. So, alamin natin ano ba yan. So, paano ba yan kino-configure? Paano yan nilalagay ng IP address? Physical ba to? No? Then after nyan, saka na tayo papasok dun sa basic routing. No? So, medyo exciting na yung mga lesson na yan, yung mga mapag-uusapan natin dyan. From basic hanggang sa advanced ng Cisco CCNA. So, pag-usapan natin. Okay? So, kung may natutunan, may naintindihan, tulad lagi ng pinapaalala ko at sinasabi ko lagi, huwag kakalimutang mag-like, mag-subscribe. Mag-subscribe kayo kasi kukunti pala yung subscriber ko. And then, i-share yung video na to. Hanggang sa susunod na tutorial, no? Thank you.